Hello mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Dino, DMMC, muling nagbabalik, ang trying hard PWD vlogger. Pag-usapan po natin itong sinagawang pagdinig sa Senado tungkol sa police, visibility, sa KOJC, yung extra, tsaka yung maraming pulis doon, harassment, and everything. Pero bago ang lahat, bago pa lang po kayo rito sa channel ko, isang like and subscribe naman po dyan. Maraming salamat din po sa mga bagong subscriber. Dagdagan po tayo kahit pa konti-konti. Tsaka humihingi po ako ng paumanhin doon sa 3 PDP senators na naitapik ko nung mga nakaraang araw. Sila Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, tsaka kay Senator Robin Padilla. At least nalaman natin na may ginagawa naman pala sila. Kahit na kung tutusin ay napakatahimik. Baga gumagalaw naman po kahit na mabagal. Anyway, puntahan po natin yung nangyaring hearing. Usapan po natin. Bagamat natutuwa ako na kahit pa paano may nangyaring pagdinig, di pa rin ako lubhang nasiyahan. Unang-una, bakit hindi doon nagpunta hindi nila inimbitahan si DILG Secretary Benhar Abalos? Siya yung pinaka-head ng mga PNP, di po ba? At si Chief PNP Marpil, bagamat nag-stay siya kahit ng mga ilang oras, unang-una pa lang, nagpaalam na kagad, nagagawa lang siya ng opening statement. At kung maaari daw umalis na siya after ng opening statement niya, dahil meron daw urgent matter sa isang region or what, na pinayagan naman ni Senator Bato, nung chairman ng committee. Well, talagang pressing matter, yung importante talaga. Wala tayong magagawa doon. Kailangan niya rin pong gampanan ang kanyang tungkulin bilang Chief PNP ng buong bansa. Pero, yung wala doon si Secretary Abalos, nakakadismaya talaga. Pero, huwag po tayo mawalan ng pag-asa dahil iimbitahan naman po daw sa next hearing, which is August 20 yata. Malaman natin kung anong mangyayari. Pangalawa, kaya ako dismayado, medyo parang malambot yung mga questioning. Hindi na ipalabas yung lantarang pagsisinungaling ng mga pulis. Hindi nga umubra yung 2 general kay Banat Nay. Tinatawag nilang Banat Nay, yung member ng KOJC. Isa sa mga admin ng KOJC. Tapang siya talaga. Grabe. Halatang halatang pagsisinungaling ang ginagawa ng mga
pulis na naroon sa pangunguna ni Chief Marbil at ni General Torre. Ito naman si General Bato, di rin natin masisi dahil galing siya sa pagkapulis. Isa na siyang Chief PNP dati. Pero sana naman, huwag yung palabasin natin yung talagang tunay ng nangyayari. Yung overkill na nangyari nung June 10, pagsalakay ng mga pulis dun sa compound ng KOJC. At yung patuloy na panghaharas ng mga pulis, kapulisan doon sa vicinity ng KOJC. Kumukabaro niya yung mga nasasangkot. Parang nakikiusap pa siya kanina. Dapat daw may nameplate, mga pulis. Dapat daw wag takpan yung mga plate number ng kanilang mga sasakyan. Huwag magtakip ng muka, etc. etc. Diba dapat sabihan niya, utusan niya na huwag gawin yun. Hindi yung nakikiusap ka pa dun sa mga lintik na pulis na to. Niyuyurakan nila yung karapatan ng mga tao eh. Nanghaharas talaga sila. Gusto mo yung mga estudyante na nag-aaral doon sa loob ng KOJC compound. Natatakot na. Bagamat alam naman natin medyo sumaside si Senator Bato doon sa mga taga KOJC. Pero parang hindi ko gusto yun. Nakikiusap pa siya doon sa mga pulis. Dapat sermonan niya yung mga yun. Pagsabihan niya. Mga dati niyang matauhan yung mga yun eh. Gumagawa na ng hindi tama eh. Di po ba? Sobra na. Senator Bongo, hindi naman nagtagal. Hindi nga yata nakapagtanong eh. Hindi ko na maalala eh. Nalimpungatan lang ako eh. Nawala na sa eksena. Gumawa lang yata ng opening statement eh. Anyway, re-replay ko mamaya yung Senate hearing. Nang malaman natin kung ano yung ginawa talaga ni Bongo. Disgusting. Nakakasuya. Taga Davao pa man din sila, di ba? Hindi naman talaga siya lehitimong taga roon. Sabi naman niya, di ba? Taga Batangas siya na napadayo lang dun sa sa Davao. Nakakasuya talaga. Wala. Parang papogi lang. Masabi lang na umatendo sa hearing. Buti pa si Senator Robin kahit pa paano nakapagtanong tungkol dun sa bounty na nilagay sa ulo ni Pastor Kibuloy. At iba pa. Pero sana dagdagan nyo pa ng konting ngipin. Gamitin nyo naman yung inyong mga tauhan sa inyong opisina. Kung di man kayo makaisip ng mga itatanong, abay, gamitin yung mga abogado ninyo. Sila ang gumawa ng mga questionnaire. Basahin nyo na lang. Kaya yung Senator Risa Ontiveros, di ba? Habang nagtatanong, merong kodigo. Parang meron siyang binabasa. Baga, kung ano yung mga dapat niya itanong. Well, at least kahit pa paano, yun. Walang nakakaligtaan siya, di ba?
katulad niyang nangyayari. Naisipon pa rin po ako. Tsaka habit ko na po itong pagpapahid ng white flower. Kaya kung ako alam niyo kung sino, white flower na lang po gamitin nyo. Tamo, laki di ba? Family size. Matipid pa. Lapan tama. Ito namang pag-usapan naman natin tong si Miss Cathy Binag. Bay, ko alam na habang nanonood ako ng hearing sa Senado, bay, nung mailipat ko yung sa isang tab yung aking computer. Ba, live pala siya ngayon sa Pilipinas Nating Mahal. Interview nila Dr. Lorraine Badoy. Kaya medyo na-distract ako dun sa hearing. Kasi nga, pinanood ko rin kahit paano si Miss Cathy Binag kung ano yung sasabihin niya pa rin dun sa programa ng Pilipinas Nating Mahal. Ay, pakatapang na tao. Nakakabilib. Pero sana, huwag siyang magpagamit or wala sana siyang ibang ambisyon para walang masabi sa kanya yung mga tao. Baka mamaya, balang araw gusto lang pala tumakbo sa politika, di ba? Pala mapupulaan pa siya na meron siyang vested interest. Ika nga. Pero kung pagpapatuloy niya na nagsasalita lang siya, maraming magtatanggol sa kanya. Yun nga lang, hindi natin maiaalis na talagang manganganib ang buhay niya. Mahaharas siya. Maaari siyang may demanda, etc., etc. But, sinasabi niya, she's a Christian. She's doing it for the love of the country. Then, I salute her. Dami niya talagang naibunyag. At very consistent siya. Yung mga spokesperson ni BBM, at di kayo magsalita ngayon. Hindi nyo sinungalingan yung mga pinagsasabi ni Miss Cathy. Pero nag-uumpisa na ang mga paninira kay Miss Cathy. Umpisa ng mga BBM vloggers. At kung ano-ano pang paninirang puri sa pagkatao ni Miss Cathy. Well, binibintang pa na medyo yun na, alam mo na, kasi nga daw, iba-iba yung ama ng kanyang mga anak. Ako, 3 yata yung ama ng kanyang 5 anak. Yun naman masama dun. Umibig lang yung tao na naloko. Wala na kayo doon. Labas na kayo doon. Pero marami pang pinapakalat na chismis yung mga vloggers ni BBM na kampi o tawag dito. Hindi ko alam kung talagang vloggers niya yun or di ba? Kampi lang kay BBM. Ewan natin kung vlogger niya ba yun. Pero may bali-balita na may mga bayarang vloggers na ganyan. Di ba nga umamin yung isa na ganon.
Wala. Tayo ba talagang mga Pilipino, pera-pera na lang? Naman ganon, hindi ho natin madadala sa hukay ang kayamanan na yan. Iiwan at iiwan nyo pa rin yan pagdating ng panahon nyo na. Wala ho kayong madadala sa hukay. Oo, may maiiwan kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Pero, baliwala rin yun. For the love of money is the root of all evil. Hindi ho lahat ng bagay nabibili ng kayamanan ng pera. Pagmamahal sa bayan, ewan, dapat nating pahalagahan, di po ba? Hindi ko alam bakit may mga ganyan tao. Sabagay, talagang ganyan. Kailangan ng checks and balances. Hindi pwedeng lahat kampi lang sa isang bagay, sa isang personalidad. Wala nang baka mamaya kung ganyan ang mangyari, mananamantala lang ang isang leader. Dahil, di ba may kasabihan nga, wala namang humawak ng kawali na hindi nahulingan. Di ba? Yun talaga. Kailangan lang nating matutong mamili kung sino ang mas lesser evil. Tao lang ho tayo. Lahat tayo may pagkakamali, lahat tayo may pagkakasala. Kaya, sana matuto tayong lahat. Well, dito na lang. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, Dino DMMC. I'm trying hard, PWD Vlogger. Isang like and subscribe naman po dyan. Maraming salamat po. Bye-bye!